Sa mga lugar na laganap ang kahirapan, sinasabing kakambal ng problemang ito ang kaguluhan o insurensiya. Ang kahirapan ang tinuturong dahilan ng marami kung bakit may mga nagre-rebelde laban sa pamahalaan at sumasapi sa mga makakaliwang grupo. Isang problema talaga sa ground, sa baba. No? Una isa yung kakulangan ng serbisyo ng ating gobyerno. Kaya naman kung titingnan natin, sa takbo ng panahon, dumadami ang sumasapi sa New People's Army. Higit 5 dekada na ang itinagal ng problema sa insurensiya sa Pilipinas. Marami ng karasang naganap at dugong dumanak sa bawat sulok ng bansa. Libo-libong buhay na ang nawala sa gitna ng tasang paglaban sa baluktot na ideolohiya at kalam ng sikmura. Sa paglipas ng mga taon, hindi huminto ang pamahalaan sa pagsulong sa mga proyektong ang layunin ay wakasan ang kahirapan at karahasan. Sa kasalukuyan, hindi may pagkakaila ang unti-unting pag-unlad na inaasam noon pa man ng bawat pamayanan. Sa pagdami ng mga mapagkukunang kabuhayan at livelihood program sa iba't ibang probinsya, kapansin-pansin ang pag-usbong ng infrastruktura. Ang dating mga liblib na lugar na tila pinaglipasan ng panahon, ngayon naaabot na ng progreso at teknolohiya dahil sa mga ipinagawang mga bagong kalsada. Bunsod nito, dumami ang mga rebeleng tila biglang nakakita ng liwanag. Kamakailan lang, lumobo ang bilang ng mga nagbalik loob sa pamahalaan gaya sa lalawigan ng Davao Oriental. As far as Davao Oriental is concerned, our governor, our LGUs here are very supportive. Government officials, napaka-supportive nila up to the level ng mga mayors and barangay captains. Bilang gobernador ng Davao Oriental at chairman ng Region 11 Peace and Order Council, kumpiyansa si Nelson Dayanghirang na sa mga unang bahagi ng taong 2021 sa pamamagitan ng EO70, ang Southern Mindanao ay malilinis na sa mga rebelyon at pag-aaklas sa mga gustong kumalaban sa mga batas. Dagdag pa nito, ang Davao Region ang nararapat lamang na maging modelo dahil ito ang balwarte ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa, kung saan noong mayor pa lamang ito ng Davao City ay prioridad na nito ang issue sa insurensiya. Nararamdaman ni Presidente sa kanyang sarili mismo yung hirap na pinagdaanan niya sa time na kailangan niya makisama kaliwat kanan. So nung naging Presidente siya, nakita niya ito na yung opportunity na dapat tapusin na natin itong problema ng insurgency sa buong Pilipinas. No? Of course, Presidente na siya, may power siya, kontrolado na niya ang sundalo at mga pulis. Ayon sa gobernador, tinatayang 10% na lamang ang natitira sa mga New People's Army sa probinsya at ang mga ito mano ay sa mga boundary na lang ng mga probinsya namumugat. Sa ilalim ng EO70, inatasan ang mga local officials na manguna sa paglutas ng problema sa peace and order sa kadahilan ng mas pamilyar sila sa kanilang nasasakupan. Naniniwala naman si Governor Dayanghirang na hindi solusyon ang baril at bala sa pinag-usapang problema. Siya mismo ang pumupunta sa mga malalayong mga barangay sa iba't ibang bayan sa kanyang nasasakupan. Ang mga pulis at militar, lubos ang suporta sa anumang planong na pag-uusapan. Kung dati ay mga tao mula sa mga liblib na lugar ang pumupunta sa bayan, ngayon sila na ang dinarayo at pinupuntahan ng pamahalaan. Ang sinabi niya sa amin is, puntahan natin ang mga tao. We will bring the office of the governor closer to the people of Davao Oriental. So gumawa kami ng assessment. Sabi ko, sir, ang dami nating tao sa baba, ang dami nating tao sa field. Why not we maximize all these resources that we have to reach out our people in the province? So sabi niya, okay, sige. Ang gawin mo, gumawa ka kayo ng satellite office ng Office of the Governor. Kasama ang iba't ibang uri ng serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, tinitiyak ng lokal na pamahalaan na naibibigay sa mga taong nakatira sa liblib na barangay ang tamang serbisyo na lubha nilang kailangan. Sa ganitong paraan, ang presensya ng gobyerno ay kanila nang mararamdaman. Maliban sa traditional governance structure, sa bagong sistema, kasama ang iba't ibang sektor ang mga tao tulad ng indigenous people,
Muslim communities, coastal communities at upland and lowland communities. If you look at the Philippine Development Plan, the goal of PDP is to end poverty. Okay? And where is poverty? Poverty resides in tawag na GIDA o geographically isolated and disadvantaged areas. And these are in the mountains. No? In the mountains. These are the and who lives in the mountains? It is the indigenous people. Dahil nga wala sila nakikita ang gobyerno dun sa mga liblib na lugar, so they learn to embrace the armed group na in the first place, takot naman talaga sila dun sa armed group na nag-intimidate sa kanila. Yun yung nag-convince sa kanila to join and support the armed movement. No? Masabi natin na ayaw din nila siguro, but they have no choice. Magandang gabi, Pilipinas!